Sa video na ito, aalamin po natin kung pwede bang purgahin ang mga baboy kahit maulan o malamig ang panahon. Tatalakayin o pag-uusapan po natin yan pagkatapos po ng intro. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Kumusta kayo dyan? Ako po si Dodong Villaran Farm, ang magbabahagi na naman sa inyo ngayon ng makabuluhang impormasyon na inihahandog ko para sa mga baguhan sa pag-aalaga ng baboy. Sa mga eksperto dyan, mabuhay po kayo. Pero bago tayo magpatuloy, disclaimer po muna. Ang mga tips sa video na ito ay naaayon lamang o nababase lamang po sa mga nagiging karanasan ko sa pag-aalaga ng aking mga baboy dito po sa aking backyard piggery, at ang ibang impormasyon naman po ay naaayon lang din sa mga tips ng mga eksperto na hinandog nila para sa ating lahat bilang mga hog resource. Bago tayo magpatuloy sa explanation ko po about sa ating topic ngayon, gusto ko lang pong i-disclaimer na yung mga baboy ko ay makikita po natin na mga busog sila, pero honestly po, hindi ko po sila pinurga today. Wala pong purga na mangyayari or nagaganap sa aking mga baboy na ito sa araw na ito, sa dubbing o recording na ito. Ngunit ito po ay isa lamang po video filming bilang kasama po sa atin pong mga salaysay tungkol po sa ating topic sa araw na ito. Didmahin lang po natin guys yung nakikita natin kabusugan at naiiwan na feeds dyan po sa kanilang kainan, kasi nga po bagong kain na po sila mga ka-farmers. So ito na nga ang topic natin ngayon sa araw na ito. Kung pwede ba talagang purgahin ang baboy kahit maulan o malamig ang panahon? Ang sagot po mga ka-farmers ay yes. Opo, pwede pa rin namang purgahin ang baboy kahit maulan o malamig na panahon. Pero tandaan po natin na dapat nating tingnan o i-check ang body condition ng ating mga alagang baboy bago natin sila purgahin. Kung masama ang karamdaman ng baboy, suggestion ko, wag po muna silang purgahin. Gamutin muna ang baboy na may sakit at kapag gumaling na sila, saka sila purgahin. Yan po ang aking ginagawa sa mga baboy ko dito po sa aking small backyard piggery. Ang sabi naman po sa akin noon ng kakilala kong tao na matagal na o kaya bihasa na sa pagiging hog raiser, wala daw pong kinalaman ang panahon kung kailangan na o kinakailangan na pong purgahin ang baboy. Maaraw man o maulan, basta pag dumating ang tamang edad ng baboy na kailangan na silang purgahin, ay dapat purgahin sila. Pero take note, dagdag po niya sa akin noon na sinabi, bago magpurga sa baboy ay dapat nating tingnan pa rin ang body condition ng mga baboy na balak o gusto nating purgahin. Kung may sakit ang baboy, ipagpaliban daw muna ang pagpurga sa kanila. I-treat muna ang sakit ng baboy, pagalingin bago sila purgahin. Ayon naman po sa pagsasaliksik, oo, pwede pong purgahin ang mga baboy kahit tag-ulan. Pero may tatlo na dapat pakaingatan. Una, stress sa baboy. Kung magpurga ka sa baboy na maulan at malamig ang panahon, mas mataas ang tsansa na lalo silang ma-stress dahil sa lamig. Pwedeng purgahin ang mga baboy sa tag-araw na panahon at sa hindi sobra o hindi gaanong malamig ang panahon. Magandang oras sa pagpurga sa mga baboy ay 6 AM hanggang 10 AM. Sabi niyan ng mga eksperto mga ka-farmers. Mas maigi rin na gutom ang baboy bago purgahin at dapat tuyo ang katawan ng baboy, pati na ang sahig ng kanilang kulungan ay dapat tuyo rin. Yan po ang dagdag sabi ng mga eksperto. So ang una kanina ay stress, no? Ang una kanina na kabilang sa tatlo na dapat nating pakiingatan, yung stress sa baboy. Ang pangalawa ngayon ay basa at putik. Tandaan, kapag mabasa ang mga baboy, pagkatapos silang pinurga, bababa ang kanilang resistensya sa katawan. Siguraduhin mo na tuyo ang katawan ng baboy, pati na rin ang sahig ng kanilang kulungan. Gawin ang dry cleaning, at kung kinakailangan mong gawin ang wet cleaning, ay pwede mo pa rin gawin yan. Pero gumamit ka ng mop o anumang tela na pwedeng ipunas sa binasa mong sahig para mabilis itong matuyo. Dapat walang ipon na tubig sa sahig nila. Pag nabasa sila, ay dapat punasan kaagad. Ang una kanina na dapat ingatan sa baboy kung purgahin sila sa tag-ulan ay ang stress sa baboy. Pangalawa,
basa at putik. Ang pangatlo po ngayon ay after ng pagpurga sa baboy. Ang payo ng mga eksperto, sa loob ng 1 hanggang 2 araw o sa loob ng 1 to 2 days after ka nagpurga sa kanila ay bawal silang paliguan at bawal din silang maulanan. Kung manghina sila, mas mahirap gumaling kapag malamig. Bigyan mo sila ng vitamins after 24 hours para mabilis makabawi. Tandaan ito, kung may lagnat ang baboy, ubo, sipon o sipon o kung wala silang gana kumain, wag muna silang purgahin. Ulitin ko po, sabi ng mga eksperto, tandaan ito, kung may lagnat ang baboy, ubo, sipon o kung wala silang gana kumain, wag muna silang purgahin. Purgahin mo sila kung healthy na sila o kapag wala na silang sakit. Okay lang yan. Ito pa, kailan dapat paliguan ang baboy matapos silang purgahin? Mas mabuting palipasin muna ang 2 araw after ka nagpurga sa kanila bago mo sila paliguan. Bakit kailangang maghintay sa pagpapaligo sa kanila? Number 1, para hindi sila ma-stress. Ang pamurga ay nakaka-stress sa katawan ng baboy. Kung paliguan mo kaagad ang baboy matapos mismo nagpurga, plus may malamig na tubig ang ginagamit, equals doble ang stress na kanilang maaangkin. Pwede silang manghina o mag-scouring o magtatae. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Number 2, bakit kailangang maghintay sa pagpapaligo sa kanila? Yung una, para hindi ma-stress. Pangalawa po, para mas lalong gumana ang gamot. Kailangan sa katawan ng baboy ang mag-absorb ng pamurga na binigay natin sa kanila. Lalo na kung injectable ivermectin ang ginamit sa pagpurga. 24 hours hanggang 48 hours bago ang full effect. Pangatlo po, bakit kailangan natin daw maghintay sa pagpapaligo sa baboy matapos silang napurga? Pangatlo, para iwas lagnat. Pagbasa plus lamig after nagpurga, madali silang sipunin, ubuhin at pwedeng lagnatin. Kaya mas mabuting palipasin muna ang 2 o 3 araw after nagpurga bago sila paliguan. Maulan man o maaraw ka magpurga sa baboy, injectable man o powder yan ang ginamit mong pagpapurga sa kanila, okay lang po yan. Mas mabuting sundin ang nasabing mga payo. Kung pinagpawisan or pinapawisan ang baboy after purga o sobrang dumi nila, punasan mo lang ng tuyong basahan yung kanilang katawan. Huwag mo sila buhusan ng tubig. Dagdag kaalaman o karagdagang kaalaman para po sa ating lahat. Pwede bang painumin ng tubig ang baboy na katatapos lang na purga? Ang sagot po ay yes po. Pwede po. Bakit importante ang tubig? Number 1, para hindi sila ma-dehydrate. Pasintabi lang po. Minsan huwag magtataka kung magtatae ang baboy na katatapos lang na purga. Tubig lang ang panlaban doon. Kung meron ka pa man, ka-farmers, ibang opinion, paki-comment mo na lang po dyan sa comment section sa ibaba. Pangalawa po, bakit importante ang tubig sa baboy na pagkatapos mismo na purga? Number 2, para mas mabilis lumabas ang bulate. Matapos na purga ang baboy, ang mga bulate nila ay tutunawin ng pamurga at ilalabas ito sa katawan ng baboy yung mga bulate na wala ng buhay dahil sa pamurga. Pangatlong reason kung bakit importante ang tubig matapos na purga ang baboy. Pangatlo, para hindi sila ma-stress. Tandaan na kapag nauuhaw ang baboy matapos silang purgahin at kung hindi sila pinapainom ng tubig, mas lalo silang manghihina o hihina ang kanilang katawan. Pero tatlo ang dapat tandaan kung bigyan mo sila ng tubig after mo sila napurga. Una, maligamgam na tubig. Mas magandang ibigay sa kanila. Huwag ang malamig na tubig na galing sa gripo, lalo na kung tag-ulan. Mas okay ang hindi malamig para hindi mabigla ang kanilang tiyan. Pangalawa po, dapat malinis ang tubig na ibibigay sa baboy. Kung marumi ang tubig ay dapat agad itong palitan ng bagong malinis na tubig. Tandaan ito, ang marumi na tubig equals balik bulati na maaaring sasakit ang tiyan sa mga baboy. Pangatlo po, huwag piliting painumin ang baboy. After ka nagpurga sa baboy, huwag sila piliting uminom ng tubig. Hayaan mo lang sila na sila mismo ang kusang iinom ng tubig pag gusto nila. Tandaan, kung ayaw nilang uminom ng tubig 6 hours after ka nagpurga sa kanila, doon ka na o dyan ka na mag-alerto. May ninote po ang mga eksperto. Para sa atin po ito mga agri-resource. Ang gatas, dextrose powder o vitamins ay hindi magandang isasabay bigay kung magpurga ka mismo sa baboy. 24 hours muna ang pagitan bago ibigay. Tubig lang muna, sabi ng mga eksperto. Normal lang talaga na ang baboy ay tumatamlay sa 4 to 6 hours after purga
pampurga sa kanila. Normal lang po yan. Pero tandaan mo, ang tagubili na ito, sabi ng mga eksperto para sa atin. Kung hindi pa rin sila uminom ng tubig kinabukasan, tumawag ka na ng brand pig technician sa mga kakilalang hog resource na may alam na sa pagbababoy at ganun din sa mga veterinarian para magkaroon tayo ng karagdagang payo kung may concern ang ating mga baboy regarding sa topic natin sa araw na ito. Bakit bawal o bakit hindi magandang isabay ibigay ang gatas, dextrose powder at vitamins sa pupurgahin na baboy? Ayon sa mga eksperto, bawal o hindi magandang isabay ang gatas, dextrose powder at vitamins sa baboy na pupurgahin dahil sa rason na magkakasalubong yung gamot at supplements sa bituka ng baboy. Masasayang lang daw ang pamurga o ang pampurga sa kanila. Ganito ang posibleng mangyayari kapag sinabay ang mga sumusunod. Una, kung pagsabayin ang gatas at pamurga. Gatas plus pamurga equals hindi maabsorb. Tandaan na ang calcium at gatas ay kumakapit sa pamurga. Pag pinaghalo daw o pinagsabay ang gatas at pampurga, gatas at pampurga equals hindi mag-absorb. Tandaan na ang calcium sa gatas ay kumakapit sa pamurga. Kapag kumapit ang gatas sa pamurga, hindi na kakalat ang gamot pamurga sa buong katawan ng baboy. Resulta, buhay pa rin ang mga bulate. Parang nagtubig ka lang. Pangalawa po, dextrose powder at pamurga equals mabilis ilabas. Sobrang tamis ng dextrose. Kung pagsabayin mong ibigay ito sa baboy, ang dextrose at pamurga ay posibleng mag-scouring agad sila. Pag nag-scouring ang baboy, isusuka o idudumi rin nila ang gamot bago pa ito gumana sa katawan nila. Wala ding effect. Pasintabi lang po ulit sa mga ibang salita na akin pong nabanggit. Pangatlo po mga ka-farmers, ganito ang posibleng mangyari kapag sinabay ang mga sumusunod, no? Ang una, gatas plus pamurga equals hindi ma-absorb. Pangalawa, dextrose powder plus pamurga equals mabilis ilabas. Pangatlo po, vitamins plus pamurga equals stress overload. Ayon sa pagsasaliksik, ang pamurga sa baboy ay nakaka-stress din sa kanilang atay at bitoka. Kung dagdagan o kung sabayan mo pa ng vitamins o minerals, magdodoble ang trabaho ng atay o liver. Pwede silang manghina, magsusuka o ayaw kumain ng feeds o pagkain nila. Ito po ang simpleng role na dapat nating gawin ayon sa mga eksperto. Ibigay muna ang pampurga sa baboy, pampurga muna mag-isa para mapuksa o mawalan ng buhay ang mga bulati. 24 hours after ka nagpurga sa kanila, bago mo na sila bigyan ng gatas, dextrose powder or vitamins para fully recovery nila, no? Para sa fully recovery nila kung gusto mo lang gawin. Okay? So yun guys, ang ibang mga paliwanag ng mga eksperto tungkol sa ating topic ngayon sa araw na ito. By the way po mga ka-farmers, ang ginagamit po ni Dodong Villaran Farm na pamurga sa aking mga baboy ay ang injectable Ginvet Ivermectin. 1 ml ang ituturok sa baboy sa bawat 33 kilos body weight nila. Kung sakali mang naubusan ako ng stock sa nasabi kong Ginvet Injectable Ivermectin, ang Latigo 1000 powder naman ang ginagamit kong pamurga sa akin pong mga baboy. Samantala po, yung mga baboy ko na ito ay patuloy pong kumakain po ng Pigrulac brand of feeds, starter feeds po, ayon po sa kanilang edad ngayon sa mga fatteners na ito. Tandaan na magkakaiba ang brand ng pamurga sa baboy, kaya dapat basahing mabuti ang gabay sa tamang paggamit bago ito ibigay sa alagang baboy o hayop. Kahit magkakaiba rin man tayo ng mga pamamahala o pag-aalaga sa ating mga baboy, respeto lang po natin anuman iyong opinion. Ano po kabayan ang iyong mga practices about sa ating topic ngayon sa pagpurga sa baboy? I-comment po sa ilalim dyan sa comment section at yan po ay atin pong tatanggapin. Kung may natutunan ka sa video na ito, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po at pindutin ang bell ring button para updated ka po sa mga bago kong upload at paki-follow na rin po ang aking Facebook page na Dodong Villaran Farm. Maraming salamat po sa panonood. Mabuhay po kayo ka-farmer. Happy farming po sa ating lahat. God bless us all and peace out everyone. Bye-bye!